Papa, hindi ka na nababagay dito. Iyan ang eksaktong mga salitang binitawan ng sarili kong anak sa harap ng lahat ng importante niyang kaibigan sa graduation niya, para bang isa akong basurang nakalimutang itapon ng kung sino. Ako si Ricardo Rick Morales, 65 taong gulang, at ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ay nagpabago sa buhay ko ng tuluyan. 3 buwan pa lang ang nakalipas, pero pakiramdam ko ay kahapon lang nangyari. Makinig kang mabuti sa kwentong ito, kuya, dahil ang nangyari pagkatapos ng malupit na mga salitang iyon ay tiyak na magpapabigat sa iyong damdamin. At kapag natapos ako, gusto kong sabihin mo sa akin kung ginawa mo rin ba ang ginawa ko. Magkomento ka kung saang syudad mo ako pinapakinggan at ibahagi mo ito sa sino mang kailangang makaalam na huwag mong minamaliit ang isang matandang tao. Nandoon ako, nakatayo sa gitna ng pinaka-eleganting Rizal Ballroom ng Makati Shangri-La Hotel sa Maynila. Graduation yon ng anak kong si Diana, nakatatanggap lang ng titulo niya bilang isang cardiologist specialist. Isang okasyon na puno ng mga sikat na doktor, politiko at mga mayayaman. Isinuot ko ang pinakamaganda kong traje, ang nag-iisang matinukong damit na natitira. Ipinagmamalaki ko siya, alam mo ba kuya? Pinapanood ko siyang tumanggap ng pagkilala, iniisip ang lahat ng pinagdaanan namin para lang marating niya iyon. Pero dumating ang grupo ng mga eleganteng babae, mga kaibigan ni Diana, lahat din ay mga doktor, na may mamahaling damit at nagniningning na alahas. Isa sa kanila, isang maputing babae, ang nakakita sa akin na nakatayo doon, at tinanong ang aking anak, Diana, at sino naman itong Ginoo? Tiningnan ako ng anak ko. Sa loob ng isang sandali, inakala kong ipapakilala niya ako ng buong pagmamalaki bilang kanyang ama, pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay nagpalamig sa aking dugo. Ito ay hiya, kahihiyan, purong kahihiyan. Siya nag-alinlangan siya sandali. Tinitingnan ako na parang isang estranghero. Siya si papa ko. Pero hindi niya iyon sinabi ng may pagmamahal. Sinabi niya iyon na parang sinasabing, siya ang tubero o siya ang hardinero. May ganoong malamig na distansya na mas masakit pa kaysa sa sampal. At pagkatapos, nang mas maraming tao ang lumapit at nagtanong, nang makita kong lalo siyang naiilang sa presensya ko, ang sarili kong anak, ang aking dugo, ay lumapit sa akin at bumulong sa aking tainga ng mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Papa, hindi ka na nababagay dito. Nanahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng importanteng taong iyon ay tumingin sa akin na para bang may nakita silang hindi maganda sa kanilang sapatos. At nanatili akong nakatayo doon. Ramdam ang pagkabiyak ng puso ko sa maliliit na piraso. Ngunit may naramdaman din akong iba. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang malamig at kalkuladong galit na umakyat mula sa aking sikmura hanggang sa aking lalamunan. Hindi na ako nababagay dito. Ulit ko sa mahinang boses, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Namula si Diana. Ang asawa niyang si Carlo ay mabilis na lumapit na may peking ngiti ng politiko na kilalang kilala ko na. Lolo Rick, sabi niya sa malambing na tinig, bakit hindi po muna kayo lumabas at magpahangin sa hardin? Napakainit po rito. Iyon ang kanyang eleganting paraan ng pagsasabi sa akin na umalis na ako, na maglaho, na huwag guluhin ang sandali ng kaluwalhatian ng kanyang asawa sa aking nakakainis na presensya. Nanatili akong nakatayo doon. Tinitingnan ang aking anak, napaka-elegante sa kanyang itim na designer na damit, napakamatagumpay, napakaiba. Hindi na siya ang munting bata na naaalala ko. Alam mo, anak, sabi ko habang kinukuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa ng aking coat. Isang simpleng aparato lang ito, walang-wala kumpara sa mga iPhone na hawak ng lahat doon. Tama ka. Ngumiti si Diana ng may ginhawa, iniisip na aalis ako ng walang iskandalo. Pero bago ako umalis, nagpatuloy ako. Hayaan mo akong tumawag sandali. Papa, anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin, at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakarinig ako ng pagkabalisa sa kanyang boses. Wala, anak ko. Tatawag lang ako sa isang tao. Nagdial ako ng isang numero na sa ulado ko. Isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit, ngunit alam kong gumagana pa rin. Tumunog ang telepono ng 1 beses, 2 beses, at sa pangatlong ring,
Hello? At doon nagsimulang maglaho ang ngiti ni Diana sa kanyang mukha. Roberto? Ricardo Morales? Ang boses sa kabilang linya ay nagulat, ngunit tila talagang masaya. Kuya, saan ka ba nagtatago? Ilang taon na akong walang balita sa iyo. Nakita kong namutla ang anak kong si Diana. Ang mga kaibigan niyang doktor, na ilang segundo lang ang nakalipas ay tumitingin sa akin na parang basura, ay tinitingnan na ako ngayon ng may kuryosidad. Ramdam ang pagbabago sa kapaligiran. Joaquin, sabi ko sa telepono na may ngiti na matagal ko nang hindi na ibibigay. Kumusta ka, kumpadre? Rick, napakagandang marinig iyan. Saan ka? Nandyan ka ba sa syudad? Nandito ako sa Shangri-La Hotel. May graduation. Graduation? Siguro ng anak mong doktor. Kumusta na si Diana? Bata pa siya noong huli ko siyang nakita. Nanahimik ako sandali, tumingin ng diretso sa mata ng aking anak. Tuluyan siyang natigilan, para bang may nakita siyang multo. Ang asawa niyang si Carlo ay lumapit palalo, sinusubukang pakinggan ang usapan. Aba, Joaquin, sabi ko nang hindi binababa ang boses. Si Diana ay maayos na maayos. Katatapos lang mag-graduate bilang cardiologist specialist. Isa na siyang matagumpay na doktor ngayon. Talaga? Napakagandang balita. Rick, kailangan nating magkita. Marami tayong pag-uusapan. May oras ka ba bukas? Pwede tayong mag-almusal, tulad noong dati. Ang mukha ni Diana ay nagbago na mula sa puti patungo sa berde. Ang kanyang mga kaibigan ay nagbubulungan na ngayon sa isa't isa. Halatang naiintriga sa hindi inaasahang tawag na ito. Siyempre, kumpadre, bukas. Perpekto, napakahusay. Ipapadala ko ang driver ko ng 9:00. Sa parehong direksyon ka pa rin ba nakatira? Dito ko naisipang itaya ang una kong baraha. Hindi, Joaquin, hindi na ako nakatira doon. Nakatira ako ngayon sa anak ko sa Ayala Alabang. Sa Ayala Alabang? Napakaganda. Siguro napakaganda ng bahay ni Diana. Oo, sabi ko habang nakikita kong lumunok ng laway ang aking anak. Napakaganda. Pero alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Minsan, nakakaramdam tayo na, paano ko ba sasabihin na parang hindi na tayo nababagay? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Si Joaquin Santos ay isang napakatalinong tao at nakuha niya agad ang tono ng aking boses. Rick, sabi niya. At nagbago ng tuluyan ang kanyang boses. Ayos ka lang ba, kuya? Ayos na ayos, Joaquin. Minsan lang talaga. Kailangan nating tandaan kung sino tayo, hindi ba? Sabi niya, at narinig ko ang pag-unawa sa kanyang boses. Oo, minsan ay kailangan. Alam mo ba, kuya? Mas mabuti pa na dumaan ako dyan ngayon din. Gusto kitang makita at gusto ko ring makilala ang sikat na doktor na iyan. Saan mo sinabing naroon ka? Shangri-La Hotel, Rizal Ballroom. Perpekto. Darating ako sa loob ng 20 minuto. At ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Lahat ng tao na malapit sa amin ay nakatingin sa amin ng may pagtataka at pagkalito. Parang hihimatayin na si Diana. Papa, bulong niya, lumalapit sa akin. Sino iyon? Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, kinausap ako ng anak ko ng may paggalang, hindi man may pagmamahal, ngunit may respeto at kahit kaunting takot. Isang kaibigan, anak ko, isang matandang kaibigan. Lumapit si Carlo, dala ang kaba niyang ngiti na inilalabas ng mga politiko kapag hindi nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit nahihinuha nila na ito ay maaaring mapanganib. Lolo Rick, sabi niya, ayos lang ba? Hindi naman kailangan na abalahin pa ang sinuman. Abalahin? Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Sa loob ng 2 taon, lahat ng ginagawa ko sa bahay nila ay abala. Kung nanonood ako ng telebisyon, abala. Kung nakikipaglaro ako sa mga apo ko, abala. Kung malakas akong humihinga, abala. Hindi ito abala, Carlo, sagot ko. Gusto lang ni Joaquin na batiin si Diana. Matagal na silang hindi nagkita. Joaquin? Tanong ng isa sa mga kaibigan ni Diana, isang matangkad na babae na mukhang siya ang pinaka-tsismosa sa grupo. Joaquin sino?
Bago pa ako makasagot, hinila ako ni Diana sa braso at dinala sa isang sulok ng bulwagan, malayo sa kanyang mga bisita. "Papa, pakiusap," sabi niya sa mahinang boses. "Huwag kang gumawa ng eksena. Graduation ko ito." "Eskandalo?" tanong ko nagkukunwaring nagulat. "Anong eskandalo, anak? Tumawag lang ako sa isang kaibigan." Pero hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil sa teknikal na paraan. Wala naman akong ginawang masama. Tumawag lang ako sa telepono. "Pero ano, Diana?" Tiningnan niya ako gamit ang mga matang yon na kilala ko na simula noong sanggol pa siya, ang parehong mga mata na inilalabas niya kapag may ginawa siyang kalokohan at alam niyang nahuli siya. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong tumawag sa isang tao ngayon na, sabi ko at ngumiti. "Naaabala ka ba na tumatawag din ako sa telepono? Hindi ko na ba yun pwedeng gawin?" "Hindi iyon, Papa. Kasi hindi na ako nababagay dito, hindi ba?" Nanahimik siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala agad siyang maisagot. "Tingnan mo, anak," sabi ko habang inilalagay ang kamay ko sa balikat niya. "Sa loob ng 2 taon, namuhay ako sa bahay ninyo na parang isang istorbo. Sa loob ng 2 taon, tiniis ko ang pakikipag-usap mo sa akin na parang empleyado mo ako. Sa loob ng 2 taon, nakita ko kung paano ka nahihiya sa akin sa harap ng bago mong mga kaibigan. Papa, hindi ko kailanman ay hindi mo ako sinabihan na kumain sa kusina kapag may bisita ka. Kailanman ay hindi mo sinabi sa mga anak mo na may sakit ang lolo para hindi ako maabala kapag masama ang loob mo. Kailanman ay hindi mo ako ipinakilala bilang ang Ginoo na nakatira sa bahay ninyo. Ang bawat salita na binibitawan ko ay parang isang saksak at alam ko iyon. Pero napakatagal ko nang tinatago ang lahat ng ito. Pero ang mas masakit sa lahat, nagpatuloy ako, ay nang sabihin mo sa akin ngayon sa pinakaimportanteng araw ng karera mo na hindi na ako nababagay dito sa harap ng lahat. Nagsimulang umiyak si Diana, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkakasala, kahihiyan at takot din dahil napagtanto niya na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Papa, hindi ko naman sinasadya iyon. Kinakabahan lang ako at ang mga kaibigan ko. Ang mga kaibigan mo. Siyempre, mas importante na maging maganda ang tingin ng mga kaibigan mo kaysa sa paggalang sa iyong ama. Sa sandaling iyon, lumapit si Carlo. Halatang nag-aalala sa usapan namin. "Lolo Rick, Diana, ayos lang ba ang lahat?" "Ayos na ayos," sabi ko. "Hinihintay lang namin ang kaibigan ko." "Ang kaibigan ninyo?" Ulit ni Carlo na para bang hindi niya maintindihan ang konsepto. "Oo, si Joaquin Santos. Kilala mo ba siya?" Nakita kong namutla si Carlo. Siyempre, kilala niya ang pangalang iyon. Kahit sinong politiko sa Pilipinas ay kilala iyon. "Joaquin Santos?" tanong ng direktor ng Philippine National Bank, PNB, nang may nanginginig na boses. "Siya mismo." Si Carlo ay nakanganga. Tiningnan ako ni Diana na parang may tumubo sa akin na isa pang ulo. Paano mo kilala si Joaquin Santos?" tanong ng aking anak. "Mahabang kwento, anak ko, pero masasabi nating may matagal na kaming pagkakaibigan ni Joaquin." Sa sandaling iyon, isang empleyado ng hotel ang lumapit ng patakbo. "Ginoong Ricardo Morales?" "Oo, ako iyon. May naghahanap po sa inyo." Sabi, siya si Attorney Santos. Nasa lobby po. Nagtinginan si Diana at Carlo nang may takot sa kanilang mga mata. "Aba, ang bilis niyang dumating," sabi ko, nakangiti. "Tara na, batiin natin siya. Diana, halika. Gustong-gusto ni Joaquin na makilala ang sikat na doktora." At nagsimula akong maglakad patungo sa labasan. Alam na wala nang pagpipilian ang aking anak at ang kanyang asawa kundi sundan ako. Ang tunay na palabas ay malapit nang magsimula. Nang makarating kami sa lobby ng hotel, nakita ko siya kaagad. Si Joaquin Santos ay nakatayo sa tabi ng mga marble na haligi, kasing elegante tulad ng dati, na may perpektong tahi na navy blue na traje at nagniningning na sapatos na Italiano sa ilalim ng ilaw ng kisame. Pero ang pinakapumukaw sa aking pansin ay ang kanyang mga mata.
Nang makita niya akong bumababa sa hagdan, lumiwanag ang buong mukha niya. "Rick!" sigaw niya. Binuksan ang mga braso niya na para bang kami ay magkapatid na muling nagkita pagkatapos ng giyera. Niyakap niya ako ng mahigpit, isa sa mga yakap na ibinibigay sa iyo ng tunay na kaibigan. Napakatagal na hindi ako nakatanggap ng ganoong yakap. Sa bahay ni na Diana, pati ang mga yakap ay peke, mabilis, na parang ginagampanan lang ang isang obligasyon. "Lintik ka, Rick! Mukha ka pa ring matikas tulad ng dati," sabi niya, tumatawa. "Kahit medyo pumayat ka lang, hindi ka na ba kumakain ng maayos?" Ramdam ko ang paninigas ni Diana sa tabi ko. Natural na nagtanong si Joaquin, ngunit malinaw ang mga implikasyon. "Alam mo naman, kumpadre, ang edad ay hindi nagpapabaya." "Edad?" "Hindi. Magkasing edad lang tayo at pakiramdam ko ay mas maganda ako kaysa dati." Tinapik ako ni Joaquin sa likod at pagkatapos ay tumingin kina Diana at Carlo na nakatayo na parang mga estatwa sa likod ko. "At itong kagandahan na ito ay si Diana siguro," sabi niya, naglalakad patungo sa aking anak na may kaakit-akit ng ngiti na naaalala ko ng maigi. "Ang huli kong kita sa iyo ay parang 8 taong gulang ka pa lang at naghahabulan ka sa opisina ng papa mo." Natigilan si Diana. "Ang opisina ng papa ko? Siyempre, hindi pa yata na ikukwento sa iyo ng papa mo kung paano kami nagkakilala, hindi ba?" Tiningnan ako ni Joaquin na may mukha ng kalokohan na inilalabas niya kapag may malapit siyang ikwentong nakakatawa. Si Ricardo Morales ang pinakakinakatakutan na Chief of Security sa buong Pilipinas. Noong ako ay isa palang junior executive sa bangko, literal na iniligtas ng papa mo ang buhay ko. "Iniligtas ang buhay ninyo?" Nakahanap ng boses si Carlo, bagaman tunog daga na natatakot. "Hindi lang isa, kundi 2 beses." Tumawa si Joaquin. "Ang una ay noong may nangyaring hold-up. 3 armadong lalaki ang pumasok sa bangko isang Martes ng umaga. Nag-a-audit ako sa main branch nang magsimula ang putukan. Tiningnan ako ng aking anak na para bang ngayon lang niya ako nakita sa kanyang buhay. Sa loob ng 2 taon na nakatira ako sa bahay nila, hindi ko kailanman na ikinuwento ang mga kwentong ito. Akala niya, isa lang akong matandang nagkaroon ng maliit na kumpanya ng seguridad. Wala siyang alam tungkol sa tunay kong nakaraan. Biglang lumabas si Rick mula sa kung saan, nagpatuloy si Joaquin, na parang isang ninja. Ang 3 hold-upper ay nakahandusay sa sahig bago pa sila makaputok ng isang bala. Hindi pa ako nakakita ng ganon. "Joaquin, nag-e-exaggerate ka," sabi ko. Pero ramdam ang pagmamalaki sa aking boses. "Nag-e-exaggerate? Hindi. Nalaman ko pagkatapos na ikaw ay dating militar na nagtrabaho sa Presidential Security Group, PSG, na nagsanay sa ibang bansa. Si Ricardo Morales ay hindi lang basta-basta security guard. Siya ang pinakamahusay sa buong Pilipinas." Nakabukas ang bibig ni Diana. Mukhang hihimatayin na si Carlo anumang oras. "Presidential Security Group?" Tanong ng aking anak na may nanginginig na boses. "Siyempre, 3 magkakaibang pangulo ang pinrotektahan ng papa mo bago niya buksan ang sarili niyang kumpanya. Hindi mo alam yon?" Siyempre, hindi niya alam. Sa bahay ni Diana, ako lang ang matandang istorbo na nanonood ng telebisyon buong araw at nakikipaglaro sa mga bata. Hindi kami kailanman nag-usap tungkol sa nakaraan ko dahil hindi siya kailanman nagtanong. Wala siyang interes. At ang pangalawang pagkakataon, nagpatuloy si Joaquin, ay noong sinubukan akong ikidnap ng mga narko na iyon. Naalala mo ba, Rick? Noong 2010 iyon, sa labas ng isang sikat na restauran, naalala ko ng perpekto. 5 lalaki sa 2 itim na van ang pumalibot sa akin sa paradahan. Akala ko, iyon na ang huling araw ko sa buhay na ito. At biglang lumabas si Rick at ang kanyang grupo na parang sa mga action movie. Sa loob ng wala pang 3 minuto, lahat ng kidnapper ay nakahandusay sa sahig. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, kumpadre. Ang trabaho mo? Rick, 2 beses mong iniligtas ang buhay ko. At hindi lang yon, sa loob ng 10 taon, ikaw ang responsable sa seguridad ng buong banking group. Lahat ng pinakaimportanteng executive sa Pilipinas ay nagtiwala sa iyo. Mga politiko, negosyante, pati sikat na artista. Nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng mukha ni Diana
mula sa puti patungo sa pula at mula sa pula patungo sa berde. Napagtanto niya na sa loob ng 2 taon, tinatrato niya na parang basura ang isang taong naging alamat sa kanyang larangan. Joaquin, sabi ko, sa tingin ko, masyado mong ini-impress ang anak ko. Ini-impress? Dapat nga super proud siya. Rick, noong nalaman kong isinara mo ang kumpanya, nalungkot ako. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Tinulungan sana kita sa anumang kailangan mo. Doon ko naisipang itapon ang pangalawang bomba. Ang totoo, kumpadre, mahirap ang mga panahon. Alam mo naman, ang problema sa kalusugan ng asawa ko, ang mga gastusin sa ospital, ang krisis sa ekonomiya. Kinailangan kong ibenta ang lahat para mabayaran ang mga pagpapagamot. Ito ay kasinungalingan, ngunit isang estratehikong kasinungalingan. Nakuha agad ni Joaquin na napakatalino ang mensahe. Siyempre, napakalaki ng mga bayarin sa ospital dito sa Pilipinas kahit mayaman ka pa, lalo na kapag ang taong mahal mo ang may sakit tulad ni Aling Maria na naway sumalangit na siya. Lalong lumiit ang tingin ni Diana. Si Carlo ay pinagpapawisan na parang tumatakbo ng maraton. Pero sige na, sabi ni Joaquin. Nakalipas na ang mga panahong iyon. Ang importante ay ayos ka at mayroon kang matagumpay na anak na nag-aalaga sa iyo. Ang salitang nag-aalaga ay tumama na parang bomba sa grupo. Natural itong sinabi ni Joaquin, pero alam naming lahat na hindi iyon ang eksaktong nangyayari. Oo, sabi ko, tumitingin ng diretso kay Diana. Binigyan ako ng tirahan ng anak ko, bagaman minsan ay nakakaramdam ka na, alam mo na hindi ka nababagay. Kumunot ang noo ni Joaquin. Ito na ang pangalawang beses na ginamit ko ang linyang iyon at hindi siya tanga. Paano mo sinabing hindi ka nababagay, Rick? Isa kang alamat. May mga tao sa bansang ito na may utang na buhay sa iyo, kasama na ako. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Diana. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi, sinisira ang perpekto niyang makeup. Papa, bulong niya. Hindi ko alam ang lahat ng iyon. Hindi mo alam ang ano, anak ko? Hindi mo alam kung sino ako noon? Tiningnan kaming dalawa ni Joaquin at bilang isang matalinong tao, nagsimula siyang maunawaan ang sitwasyon. Rick, sabi niya sa mahinang boses, maaari ba tayong mag-usap ng kaming dalawa lang? Siyempre, kumpadre. Lumayo kami ng ilang metro. Si Diana at Carlo ay nanatiling nakatayo na parang dalawang estatwa. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kuya, sabi ni Joaquin, ano ang nangyayari dito? May mali. Wala, kumpadre. Minsan lang talaga nakakalimutan ng mga anak kung sino ang kanilang mga magulang. Tiningnan ako ni Joaquin ng mataman. Sapat na matagal siyang nagtrabaho sa akin para malaman kung kailan ako may plinaplano. Rick, ano ang kailangan mo? Ang tanong na iyon ay eksakto ang hinihintay ko. Si Joaquin Santos ay hindi lang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Kaibigan ko rin siya at alam niyang kung hihingi ako ng tulong, ito ay para sa isang importanteng bagay. Sa ngayon, wala, Joaquin. Pero nasa iyo pa rin ba ang bahay sa Tagaytay, ang ginagamit mo para sa mga importanteng bisita? Siyempre, kailangan mo ba? Siguro, baka lang. Ngumiti si Joaquin. Ang nangiting iyon na kilalang kilala ko. Ang nangiting inilalabas niya kapag perpekto niyang naiintindihan ang nangyayari. Ricardo Morales, sabi niya. Sa tingin ko, may matututunan ang isang tao ng napaka-importanting leksyon sa lalong madaling panahon. Maaari, kumpadre. Maaari. Nang bumalik kami kina Diana at Carlo, tuluyan nang nagbago ang atmosfera. Ang aking anak ay may mapupulang mata at maga at ang asawa niya ay mukhang nakakita ng mismong demonyo. Sige, sabi ni Joaquin na may ngiting kilala ko rin. Sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa isang lugar na mas pribado para mag-usap. Rick, ano sa palagay mo kung magpunta tayo sa bar ng hotel? Perpekto, kumpadre. Mabilis na lumapit si Diana. Papa, sa tingin ko dapat na tayong umuwi. Gabi na at ang mga bata ay kasama ang yaya, Diana. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. At saka, matagal ko nang hindi nakakausap si Joaquin. Marami pa kaming kailangang balikan. Pero anak ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Ang boses ko ay may autoridad. Hindi ba ako pwedeng makipag-usap sa mga kaibigan ko? Kinlaro ni Carlo ang kanyang lalamunan ng may kaba. Lolo Rick, kung gusto ninyo, sasamahan namin kayo, tumawa si Joaquin. Siyempre, mas marami, mas masaya. At saka, gusto kong makilala pa ng husto ang pamilya ni Ricardo. Nagpunta kami sa bar ng hotel. Isa itong eleganting lugar na may jazz music sa likod at dim na ilaw. Humingi si Joaquin ng isang mesa sa isang sulok, malayo sa ingay. Nang lumapit ang waiter, umorder ang kaibigan ko ng isang bote ng mamahaling Scotch whiskey. Sige, sabi ni Joaquin habang nagsasalin para sa aming lahat. Kwentuhan mo ako, Rick. Anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang taon? Bago pa ako makasagot, sumagot na si Diana. Ang papa ko po ay nakatira na sa amin simula nang magsara ang kanyang kumpanya. Oo. Kwento mo. Nagkaroon ka ng problemang pinansyal dahil sa sakit ni Maria. Tiningnan ako ni Joaquin na may ekspresyon na inilalabas niya kapag may hinihinala siya na hindi tugma. Pero alam mo ba, Rick, na nakakapukaw ng atensyon ko, na hindi mo ako kailanman hinanapan ng tulong. Ipapahiram ko sana ang lahat. Alam mo kung paano ako. Alam mo kung gaano ako ka-proud, Joaquin. Oo, masyadong proud. Uminom si Joaquin ng kanyang whiskey. Naalala mo ba noong minsan sa Cebu nang tanggihan mo ang kontrata sa mga Fernandez dahil sinabi mong hindi ka nagtatrabaho sa maruming tao? Muntik nang mabulunan si Carlo sa kanyang inumin. Ang mga Fernandez ay isang kilalang pamilya ng politiko at napakalinaw ng komento ni Joaquin. Noong pagkakataong iyon, nawalan ka ng parang 10 milyong piso, nagpatuloy ang kaibigan ko. Pero sinabi mo na mas mahalaga ang reputasyon mo kaysa sa pera. At tama ako, sabi ko. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakulong ang mga Fernandez dahil sa money laundering. Tiningnan ako ni Diana na parang isang alien. Sa loob ng 2 taon, inakala niya na ako ay isang failure. Ngayon, napagtanto niya na tumanggi ako sa milyong-milyong piso dahil sa mga prinsipyo. At nandoon pa ang usapin tungkol sa mga Morales, nagpatuloy si Joaquin. Naalala mo, inalok ka nila na maging personal nilang chief of security, madaling trabaho, napakalaking bayad. Ang mga Morales ng kartel? Tanong ni Carlo na may nanginginig na boses. Sila mismo, sagot ni Joaquin. Inalok nila si Rick ng 500 milyong piso sa 1 taon para lang bantayan ang pamilya. At sinabi ko sa kanila na magbigti na sila, dagdag ko. Nagpoprotekta ako ng matitinong tao, hindi kriminal. Eksakto. Iyon ang pagkakaiba sa iyo at sa maraming iba pa sa security business. Malinis ka palagi, kaya lahat kami ay gumagalang sa iyo. Ang katahimikang sumunod ay nakakailang. Napagtanto ni Diana na sa loob ng maraming taon, nakatira siya kasama ang 1 taong may integridad, marangal, at tinrato niya itong parang basura. Papa, sabi ng anak ko sa mahinang boses, hindi ko alam ang lahat ng iyan. Maraming bagay na hindi mo alam, anak ko. Tiningnan kaming dalawa ni Joaquin ng may interes. Siya ay isang napaka-perseptibong tao at nakuha niya ang tensyon sa pagitan namin ni Diana. Rick, sabi niya, maari mo ba akong paliwanagan? Kung ikaw ay napaka-successful, kung mayroon kang napakaraming koneksyon, paano ka napunta sa problemang pinansyal? Kasi ang totoo, hindi ito tugma. Nandyan na ang tanong na hinihintay ko. Ito na ang oras para magsimulang ibunyag ang katotohanan. Aba, kompadre, hindi eksakto ang nangyari tulad ng sinabi ko sa iyo. Umayos ng upo si Diana. Hindi humihinga si Carlo. Ang totoo ay hindi ako naghirap dahil sa mga gastusin ni Maria. Kung gayon, naghirap ako dahil nagtiwala ako sa maling tao. Kumunot ang noo ni Joaquin. Sinong tao? Tiningnan ko ng diretso ang aking anak bago sumagot. Ang partner ko, si Alberto Manalo. Namutla si Carlo na parang papel. Manalo ang surname niya. Alberto Manalo? Ulit ni Joaquin ng dahan-dahan. Manalo, tulad ng son-in-law mo? Si Alberto Manalo ay ang biyenan ko, bulong ni Carlo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tiningnan ako ni Joaquin, pagkatapos ay tumingin kay Carlo, pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Rick, sabi ng kaibigan ko ng napakabagal.
Sinasabi mo sa akin na ang partner mo ay ang papa ng son-in-law mo? Eksakto. At ano ang nangyari? Ninanakaw ng lintik na iyon ang lahat sa akin, ang kumpanya, ang mga bank account, pati na ang mga ari-arian na inilagay ko bilang garantiya. Nakabukas ang bibig ni Diana. Mukhang hihimatayin na si Carlo anumang oras. Paano? Tanong ng anak ko. Napakadali, anak ko. Napakatalino ng biyenan mo. Sa loob ng 2 taon, unti-unti niyang inilipat ang pera mula sa mga account ng kumpanya patungo sa mga personal na account. Pineke niya ang pirma ko. Gumawa ng mga expense na hindi totoo. Pati ang accountant ay sinuhulan niya. Pero imposible iyon. Sasabihin sana sa akin ni Carlo. Alam ni Carlo? Tanong ni Joaquin, tumitingin sa aking manugang na may mukha ng mandaragit. Hindi, wala akong alam. Pinagpapawisan si Carlo na parang nasa sauna. Hindi kailanman sinabi sa akin ng papa ko ang tungkol doon. Siyempre hindi, sabi ko. Bakit niya naman dudumihan ang anak niya sa mga krimen niya? Rick, sabi ni Joaquin, at nagbago ng tuluyan ang kanyang boses. Ngayon, tunog direktor na siya ng pinakaimportanteng bangko sa Pilipinas. May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Siyempre, may ebidensya ako. Nasaan? Sa isang ligtas na lugar. Sumandal si Joaquin sa kanyang upuan, nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. Siya ay isang negosyante at perpekto niyang naiintindihan ang mga implikasyon ng kakabunyag ko lang. Hayaan mong tingnan ko kung naiintindihan ko, sabi niya ng dahan-dahan. Ninanakaw ni Alberto Manalo ang kumpanya mo. Ikaw ay nawalan ng lahat. Nanirahan ka sa anak mo na kasal sa anak ng taong nagnakaw sa iyo. At sa loob ng 2 taon, walang nakakaalam ng katotohanan? Wala. Bakit hindi mo sinabi noon? Iyon ang tanong na 10 milyong piso. Tiningnan ko si Diana na nakatingin sa akin na may halo-halong takot at kuryosidad. Dahil hindi ko gustong sirain ang buhay ng anak ko, mahal niya si Carlo. May 2 silang maliliit na anak, masaya sila. Bakit ko sisirain ang kasal nila dahil sa mga problema ko? Kaya nanahimik ka, sabi ni Joaquin. Nanahimik ako. Pero ngayon, may nagbago. Ngayon sinabi sa akin ng sarili kong anak na hindi na ako nababagay dito. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Nagsimulang umiyak ulit si Diana, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng mas malalim na bagay kaysa sa kahihiyan. Ito ay purong sakit. Papa, bulong niya, hindi ko alam. Kung alam mo ba, ano ang gagawin mo na iba, anak ko? Tratuhin mo ba ako ng mas maayos? Hindi ka ba mahihiya sa akin sa harap ng mga kaibigan mo? Ako. Sumingit si Joaquin. Rick, ano ang plano mo ngayon? Inaasahan ko ang tanong na iyon. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon. Ngayon, kumpadre, babawiin ko ang akin. Ang pariralang babawiin ko ang akin ay lumutang sa hangin na parang isang banta. Halatang nanginginig si Carlo. Umiiyak si Diana ng tahimik at tiningnan ako ni Joaquin na may halo-halong respeto at kuryosidad. Rick, sabi ng kaibigan ko, humilig pa sulong. Ano ang kailangan mo sa akin? Bago pa ako makasagot, sumabog si Carlo. Kalokohan ito. Hindi kailanman gagawin niya ng papa ko. Siguro nalilito lang kayo, Lolo Rick. Tiningnan ko siya ng mataman. Ang kawawang bata ay desperado na sinusubukang ipagtanggol ang isang taong hindi niya talaga kilala. Nalilito? Tanong ko sa mahinahong boses. Carlo, alam mo ba kung paano nakakuha ng pera ang papa mo para bilhin ang bahay ninyo sa Ayala, Alabang? Siya. May ipon siya. Ipon? Ang papa mo ay accountant lang ng isang medium-sized na kumpanya. Sa tingin mo ba, ang isang accountant ay makakapag-ipon ng 30 milyong piso para bilhan ng bahay ang anak niya? Nanahimik si Carlo. Hindi niya kailanman tinanong ang sarili niya niyan. At ang mamahaling kotse na regalo niya sa inyo noong ikinasal kayo? At ang pera na binigay niya sa iyo para sa kampanya mo? Ipon din ba iyon? Akala ko, nag-invest siya ng maayos. Oo, nag-invest siya. Nag-invest ng pera ko. Pinanood ni Joaquin ang palitan na parang isang laro ng chess. Rick, magkano ang pera ang pinag-uusapan natin? P90 milyong piso, kasama pa ang mga ari-arian. Sumipol ang kaibigan ko ng mahina.
Hindi lang yan pagnanakaw, kuya, iyan ay pandarambong. Sa wakas, nakahanap ng boses si Diana. Papa, bakit hindi mo kailanman sinabi? Bakit mo hinayaan na isipin namin na nag-fail ka? Ang tanong ay mas sumakit kaysa sa inaasahan ko. Uminom ako ng whiskey bago sumagot. Dahil nakikita kitang masaya, anak ko. Nang mag-propose si Carlo sa iyo, nagniningning ka. Nang ipanganak ang mga bata, ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Paano ko sisirain ang lahat ng iyon sa pagsasabi sa iyo na ang asawa mo ay anak ng isang magnanakaw? Pero, namuhay ka ng 2 taon na inihuhusga sa bahay namin. Sa bahay ko, pagtatama ko sa kanya. Dahil binayaran ko ang bahay na iyon nang hindi ko alam. Lalo pang namutla si Carlo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang pera na binigay sa iyo ng papa mo para sa down payment ay galing sa mga bank account ko. Na ang mga muebles, ang kotse, pati ang engagement ring ni Diana, lahat iyon ay binayaran ko. Imposible iyon. Imposible? Kinuha ko ang cellphone ko at nagdial ng numero. Joaquin, pahiram ng telepono mo. Gusto kong gumawa ng conference call. Ibinigay sa akin ng kaibigan ko ang kanyang latest model na iPhone. Nidial ko ang numero ni Attorney Villaflor, ang abogado ko sa buong buhay ko. Attorney, ako si Ricardo Morales. Oo, alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap. Mayroon pa ba kayong mga file ng kaso ni Manalo? Perpekto. Pwede ba kayong pumunta sa Shangri-La Hotel? Nandito ako sa bar kasama ang pamilya ko at kailangan kong ipaliwanag ninyo ang ilang bagay. Napakahusay. Hihintayin ka namin. Ibinaba ko ang telepono at nakita ko ang mga mukha ng takot ni Carlo at Diana. Anong file? Tanong ng anak ko. Ang mga file na nagpapatunay kung paano sistematikong ninanakaw ng biyenan mo ang lahat sa akin sa loob ng 2 taon. Sa sandaling iyon, dumating ang waiter na may dalang isa pang round ng inumin. Napaka-tense ng atmosfera kaya mabilis na umalis ang kawawang lalaki. Pakiramdam na nakasira siya ng isang importanteng bagay. Rick, sabi ni Joaquin, bakit hindi ka nagpunta sa pulisya? Sa pulisya? Tumawa ako ng mapait. Si Alberto Manalo ay may mga koneksyon sa lahat ng dako, mga politiko, pulis, huwes. Kung nagdemanda ako, ang tanging makukuha ko ay bibilhan nila ako ng kaso at ipakukulong ako. Kaya naghintay ka? Naghintay ako dahil alam ko na darating ang tamang oras para kumilos. At ang oras na yon ay ngayon. Tiningnan ko si Diana na nakatingin sa akin na may halo-halong takot at pagkakasala sa kanyang mga mata. Ang oras ay dumating nang sinabi sa akin ng sarili kong anak na hindi na ako nababagay dito. Tumayo si Carlo ng biglaan. Ako, kailangan kong magbanyo. Upo, sabi ko sa matatag na boses. Pasensya na, umupo ka Carlo. Hindi ka pupunta kahit saan hanggat hindi dumarating ang attorney. Hindi ninyo ako pwedeng pilitin. Tumawa si Joaquin. Alam mo ba bata, hindi ako sigurado riyan. Hindi eksakto ang tipo ni Ricardo Morales na gugustuhin mong banggain. Dahan-dahang umupo si Carlo na parang isang batang pinagalitan. Papa, sabi ni Diana sa akin, gusto ko sanang humingi ng tawad. Tawad? Para saan? Para sa lahat. Sa pagtrato ko sa iyo ng masama, sa paghahiya ko sa iyo, sa pagsasabi ko sa iyo na hindi ka nababagay. Diana, pagputol ko sa kanya, ang tawad ay para sa mga pagkakamali. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Ito ay mga desisyon. Nagsimula siyang umiyak ng mas malakas. Pero hindi ko alam. Hindi mo alam dahil ayaw mong malaman. Sa loob ng 2 taon, nakatira ka sa akin sa iisang bahay. Ilang beses mo akong tinanong tungkol sa nakaraan ko. Ilang beses kang nagtanong tungkol sa nararamdaman ko. Ako, naging busy ako sa karera ko, sa mga bata. Naging busy ka sa paghihiya sa akin. Sumingit si Joaquin ng mahinahon. Rick, bata pa siya. Nagkamali siya. Joaquin, sabi ko, gagawin mo ba yan sa papa mo? Nanahimik ang kaibigan ko. Alam niya ang sagot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang eleganteng lalaki sa bar, nakatingin sa aming mesa. Siya si Attorney Villaflor. Rick, sigaw niya mula sa pasukan. Napakagandang makita ka! Lumapit siya sa aming mesa.
May dalang itim na maleta na gawa sa balat. Siya ay isang lalaki na nasa 60 plus ang edad na may puting balbas at ang mga matatalinong mata na mayroon ng mahuhusay na abogado. Attorney, salamat sa pagdating. Gusto kong ipakilala ninyo sa pamilya ko. Binati ni Villaflor ang lahat ng may paggalang, ngunit napansin ko kung paano huminto ang kanyang mga mata kay Carlo nang medyo mas matagal kaysa sa normal. Sige Rick, ano ang kailangan mo? Gusto kong ipaliwanag mo sa pamilya ko kung ano ang nangyari kay Alberto Manalo. Binuksan ng attorney ang kanyang maleta at kumuha ng makapal na folder na puno ng mga dokumento. Siyempre, saan ako magsisimula? Sa simula, sabihin mo sa kanila kung paano mo nakilala ang kaso. Aba, sabi ni Villaflor habang inaayos ang kanyang salamin. Nagpunta sa aking opisina si Rick noong Disyembre 2021. Natuklasan niya na ang partner niya, si Alberto Manalo, ay sistematikong nagnanakaw ng pera sa kanya. Mahigpit na humawak si Carlo sa kanyang baso ng whiskey na parang isang lifesaver. Anong klaseng pagnanakaw? Tanong ni Joaquin. Mga unauthorized transfer, peking invoice, mga kontrata na gawa-gawa lang, lahat ay napakasopistikado. Si Manalo ay hindi lang basta-basta magnanakaw, siya ay isang napakatalinong white-collar criminal. Magkano ang pera? Tanong ni Diana na may nanginginig na boses. 98,000 kasama pa ang 3 ari-arian at 2 sasakyan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pati ang musika sa bar ay tila huminto. At bakit hindi kayo nagdemanda? Tanong ni Carlo. Tiningnan ako ni Villaflor. Hinihintay ang pahintulot ko na magpatuloy. Tumango ako. Dahil si Manalo ay may napakataas na proteksyon sa politika, pero higit sa lahat, dahil hiniling ni Rick sa akin na maghintay kami. Bakit? Dahil ayaw niyang sirain ang pamilya ng kanyang anak. Tinampal ni Diana ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Mukhang masusuka na si Carlo. Pero Rick, nagpatuloy ang attorney, hiniling din sa akin na mag-ipon ng ebidensya. Sa loob ng 2 taon, idinokumento namin ang lahat. Bawat transfer, bawat peking dokumento, bawat nakatagong bank account. May sapat na ba kayong ebidensya para magdemanda? Tanong ni Joaquin. Mayroon kaming sapat na ebidensya para maipakulong si Alberto Manalo sa loob ng 20 taon. Tumayo si Carlo ng napakabilis kaya nahulog ang kanyang upuan. Ito ay kasinungalingan, hindi kriminal ang papa ko. Tiningnan siya ni Villaflor ng may awa. Binata, alam mo ba na bumili ang papa mo ng isang bahay sa Miami noong nakaraang taon gamit ang cash? Isang bahay sa Miami? Tiningnan ni Diana ang asawa niya. Carlo, may bahay ang papa mo sa Miami. Ako, hindi ko alam. Nagkakahalaga ng 200 milyong piso, dagdag ng attorney. Buong-buo na binayaran sa cash gamit ang ninakaw na pera. At doon, tuluyan nang naintindihan ni Carlo ang laki ng problema na kinakaharap ng kanyang pamilya. Nanatiling nakatayo si Carlo sa tabi ng nahulog na upuan, humihinga na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at puting-puti ang mukha niya. Isang bahay sa Miami? Ulit niya na parang walang saysay ang mga salita. May bahay ang papa ko sa Miami? Mayroon, pagtatama ni Attorney Villaflor. Dahil ang ari-arian na iyon ay kukumpiskahin kapag iniharap namin ang demanda. Kailan? Tanong ni Joaquin. Iyon ang tanong na hinihintay ng lahat. Tiningnan ko ang anak ko na nakatingin sa akin ng may takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay kay Carlo na parang isang hayop na na-corner. Iyon ay depende, sabi ko ng dahan-dahan. Depende sa ano? Tanong ni Diana. Depende sa maraming bagay, anak ko. Bumagsak si Carlo sa kanyang upuan na parang hindi na kaya ng kanyang mga binti na suportahan siya. Lolo Rick, wala akong alam tungkol dito. Sumusumpa ako sa mga anak ko. Wala kang alam? Tanong ko. Hindi mo rin alam na nagdedeposito ang papa mo ng pera sa iyo bawat buwan sa isang account na akala mo ay sahod mo bilang local congressman? Paano ninyo nalaman iyon? Kumuha si Attorney Villaflor ng isa pang dokumento mula sa kanyang folder. Dahil inimbestigahan namin ang lahat ng bank transaction ng pamilya Manalo sa loob ng 2 taon. Ito ay ilegal na pagmamanman, bulong ni Carlo. Hindi, binata, sabi ni Joaquin na may malamig ng ngiti.
Ito ay lehitimong financial investigation. Kapag may nagnanakaw ng ganoong karaming pera, nag-iiwan sila ng maraming bakas. Pinunasan ni Diana ang kanyang luha at tumingin ng diretso sa akin. Papa, ano ang gusto mo? Ano ang kailangan mo para hindi na magdemanda? Ang tanong na iyon ay mas sumakit kaysa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 taon, namuhay ako sa bahay nila, nagtitiis ng mga paghuhusga, umaasa na balang araw ay maaalala niya kung sino ang kanyang ama. At ngayon, nang malaman niya ang katotohanan, ang tanging mahalaga sa kanya ay makipagnegosasyon. Ano ang gusto ko? Ulit ko. Diana, ano sa tingin mo ang gusto ko? Hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Gusto ko ng respeto. Ibibigay ko iyon, Papa. Nangangako ako na. Pinutol ko siya. Huli na para sa mga pangako. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Pinanood ni Joaquin ang lahat na parang isang napaka-interesanting dula. Rick, sabi niya, ano ang plano? Bago pa ako makasagot, nagdial ako ng numero sa telepono ko. Raquel, ako ito. Oo, alam kong gabi na. Pwede ka bang pumunta sa Shangri-La Hotel? Kailangan kong dalhin mo ang mga susi. Oo, lahat ng iyon. Salamat. Magkita tayo sa loob ng 20 minuto. Sino si Raquel? Tanong ni Diana. Ang bago kong assistant. Bagong assistant? Kumunot ang noo ni Carlo. May assistant kayo? Tumawa si Joaquin. Carlo, sa tingin ko, maraming bagay tungkol sa biyenan mo na hindi mo alam. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Isang text message iyon. Binasa ko at ngumiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Magandang balita, inihayag ko. Kinumpirma lang ni Attorney Martinez na bukas ng 9:00 ng umaga may appointment kami sa federal judge. Anong federal judge? Tanong ni Carlo na may nanginginig na boses. Ang huwes na magpapalabas ng warrant of arrest laban sa papa mo. Tumayo si Diana nang napakabilis kaya natapon ang inumin niya. Papa, hindi mo pwedeng gawin yon. Bakit hindi? Dahil pamilya tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang sampal. Pamilya. Kailan tayo naging pamilya, Diana? Kailanman ay naging pamilya tayo. Tumayo ako sa aking upuan, pakiramdam na mas matangkad at malakas kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Noong sinabi mo sa akin na kumain ako sa kusina dahil may importante kang bisita, pamilya tayo ba noon? Noong sinabi mo kay Isabel na may sakit ang lolo para hindi niya ako abalahin, pamilya tayo ba noon? Papa, ako. Noong sinabi mo sa akin ngayon na hindi na ako nababagay dito sa harap ng lahat ng mga kaibigan mo, pamilya tayo ba noon? Nagsimulang umiyak ulit si Diana, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako naantig. Napakaraming gabi akong umiyak nang mag-isa sa kwarto ko. Pakiramdam na isa akong istorbo sa bahay na ako mismo ang nagbayad ng hindi ko alam. Rick, sabi ni Joaquin ng mahinahon, sigurado ka ba rito? Mas sigurado kaysa kailanman. Sa sandaling iyon, dumating si Raquel. Siya ay isang babae na nasa 40 plus ang edad, napaka-profesyonal, may dalang executive briefcase. Lumapit siya sa aming mesa nang hindi natitinag sa mga malungkot na mukha ng lahat. Magandang gabi, Lolo Rick. Narito ang mga susi na hiniling ninyo. Salamat, Raquel. Ayos na ba ang lahat sa bahay sa Tagaytay? Ayos na ang lahat. Darating ang mover bukas ng 10:00 ng umaga para kunin ang mga gamit ninyo. Tiningnan ako ni Diana nang may takot. Aalis ka na? Aalis ako. Saan? Sa bago kong bahay sa Tagaytay. Ngumiti si Joaquin. Gagamitin mo pala ang guest house ko. Hindi, kumpadre. Occupied na ang bahay na yon. Kaya bumili ako ng sarili kong bahay noong nakaraang linggo. Ang katahimikan ay lubusan. Lahat sila ay nakatingin sa akin na para bang sinabi kong titira na ako sa Mars. Bumili ka ng bahay? Tanong ni Diana. Saan galing ang pera? Sa pera ko. Pero wala kang pera. Nawala mo ang lahat. Diana, sabi ko na may ngiti na matagal ko nang hindi na ibibigay. Maraming bagay na hindi mo alam tungkol sa papa mo. Kinlaro ni Attorney Villaflor ang kanyang lalamunan. Rick, gusto mo bang ipaliwanag ko sa kanila ang tungkol sa mga bank account? Anong mga bank account? Nakahanap ulit ng boses si Carlo.
Ang mga account na binuksan ng biyenan mo sa ibang bansa bago siya nakawan ng partner niya, paliwanag ng abogado. Hindi nawala ni Rick ang lahat ng pera niya. Nawala niya ang pera niya sa Pilipinas pero mayroon siyang mga investment sa ibang bansa. Tumawa ng malakas si Joaquin. Rick, anak ng pating. Pinaalala mo sa akin ang utang ko. Mayaman ka pala? Tanong ni Diana na para bang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Mayroon akong sapat. Sapat para saan? Sapat para makabili ng bago kong bahay, kumuha ng mga abogado, private investigator, at mamuhay ng komportable sa nalalabi kong buhay. Kung gayon, bakit ka tumira ng 2 taon sa bahay namin kung may pera ka? Ang tanong na iyon ang puso ng lahat. Tiningnan ko ng diretso ang aking anak sa mga mata bago sumagot. Dahil gusto kong makita kung mahal ako ng anak ko o mahal niya ang pera ko. Papa, alam ko na ngayon, hindi iyan patas. Hindi patas? Alam mo ba kung ano ang hindi patas, Diana? Ang isang lalaki na 22 taong gulang ay kailangang magkunwaring mahirap para malaman kung mahal siya ng sarili niyang anak. Tumayo ulit si Carlo. Lolo Rick, pwede nating ayusin ito. Pwede naming kausapin ang papa ko, pabalikin sa inyo ang pera. Ibabalik ng papa mo ang pera, sabi ko. Pero hindi lang iyon ang gusto ko. Ano pa ang gusto ninyo? Gusto ko ng katarungan. Anong ibig sabihin yan? Sumagot si Joaquin para sa akin. Ang ibig sabihin, makukulong si Alberto Manalo. Pero sisirain niya ang buong pamilya, bulong ni Carlo. Eksakto, sabi ko. Tulad ng pagsira niya sa akin. Lumapit sa akin si Raquel. Lolo Rick, may kailangan pa ba kayo ngayong gabi? Oo, tawagan mo ang driver. Aalis na ako. Aalis na kayo? Mabilis na tumayo si Diana. At ang mga bata at kami. Ang mga bata ay magiging maayos. Malalakas sila tulad ng kanilang lolo. Tungkol naman sa inyo, nagkibit-balikat ako. Papa, pakiusap, pwede ba nating ayusin ito bilang pamilya? Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang babae na dating aking minamahal na anak. Ang aking prinsesa, ang aking pagmamalaki, at nakita ko ang isang estranghero. Diana, sabi ko, wala na tayong pamilya. At nagpunta ako sa labasan ng bar, alam na magbabago ng tuluyan ang buhay ko. Lumabas ako sa bar ng Shangri-La Hotel na may pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Kalayaan. Sa likod ko, narinig ko ang nagmamadaling yapak ni Diana na sumunod sa akin hanggang sa lobby. Papa, hintay! Sigaw niya. Walang pakialam na tinitingnan siya ng lahat ng eleganteng tao sa hotel. Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Tumigil ako at dahan-dahang humarap. Bakit hindi ako pwedeng umalis, Diana? Dahil pamilya tayo? Dahil kailangan nating mag-usap? Nag-usap na tayo. Sa loob ng 2 taon, nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap at hindi mo iyon ginusto. Si Carlo ay tumakbo sa likod niya, kasama si Joaquin na naglalakad ng mas kalmado sa likod. Discreet na nawala si Attorney Villaflor kasama ang lahat ng kanyang dokumento. Lolo Rick, sabi ni Carlo na may desperadong boses, bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Hayaan ninyo akong kausapin ang papa ko. Maaari ko siyang kumbinsihin na ibalik ang lahat ng pera. Carlo, ibabalik ng papa mo ang pera sa anumang paraan, pero hindi dahil hiningi mo, kundi dahil pipilitin siya ng batas. Pero kung makikipagtulungan siya, kung ibabalik niya ang lahat ng kusang loob, baka pwede ko siyang patawarin sa pagnanakaw ng kay 90 milyong piso sa akin? Kalimutan na sinira niya ang kumpanya ko? Magkunwari na walang nangyari? Sa sandaling iyon dumating ang driver na pinatawag ko kay Raquel. Siya ay isang batang lalaki, napaka-professional na may malinis na uniforme. Lolo Rick, aalis na tayo? Oo, umalis na tayo. Sumingit si Diana sa pagitan ng driver at ako. Papa, hindi ka pwedeng umalis. Ano ang gagawin ko? Paano ko ipapaliwanag ito sa mga bata? Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa akin. Si Isabel at Camille, ang mga apo ko, ang tanging mga tao sa bahay na iyon na nagmahal sa akin ng totoo sa loob ng 2 taon na ito. Ang mga bata, sabi ko ng dahan-dahan, ay magiging maayos.
Paano sila magiging maayos kung bigla na lang nawala ang lolo nila sa buhay nila? Hindi ako mawawala sa buhay nila, Diana. Mawawala ako sa buhay mo. Ano ang pagkakaiba? Sumingit si Joaquin. Ang pagkakaiba, Diana, ay hindi kailanman nawalan ng respeto ang mga anak mo sa kanilang lolo. Karapat-dapat pa rin sila na magkaroon nito sa kanilang buhay. Eksakto, sabi ko. Si Isabel at Camille ay maaaring bumisita sa akin kahit kailan nila gusto. Ang bago kong bahay ay may malaking hardin, swimming pool, pati mga kabayo. Magiging napakasaya nila doon. Mga kabayo? Nabasag ang boses ni Diana. Papa, matagal na nilang gusto ang mga kabayo. Alam ko, kaya binili ko sila. Totoo iyon. Sa loob ng 2 taon, narinig ko ang mga apo ko na nag-uusap tungkol sa kung gaano sila kagusto na sumakay sa kabayo. Ngunit sa bahay sa Ayala, Alabang ay walang espasyo at palaging sinasabi ni Carlo na masyadong mapanganib. Pero Papa, pilit ni Diana, kung isasama mo ang mga bata tuwing weekend, paano ko ipapaliwanag sa kanila kung bakit hindi ako pwedeng sumama? Ipaliwanag mo sa kanila ang katotohanan. Anong katotohanan? Na sinaktan ng husto ng mama nila ang lolo at ngayon kailangan ng lolo ng oras para gumaling. Nagsimulang umiyak ulit si Diana, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga luha. Luha ng isang taong sa wakas ay naiintindihan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Papa, mahal kita. Palagi kitang minahal. Mahal mo ba ako? Tanong ko. O mahal mo ang kinakatawan ko nung 8 taong gulang ka pa at matagumpay pa ako? Mahal kita. Hindi, Diana. Mahal mo ang alaala ng kung sino ako, ang makapangyarihang tao, ang may pera, ang bumibili sa iyo ng lahat ng gusto mo. Pero ang tunay na tao, ang nagkaroon ng problema, ang nangangailangan ng suporta mo, ang taong iyon ay hindi mo kailanman minahal. Lumapit palalo si Carlo. Lolo Rick, masyado kayong mahigpit sa kanya. Mahigpit? Tumawa ako ng mapait. Carlo, alam mo ba kung ano ang mahigpit? Mahigpit ang marinig ang sarili mong anak na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ako ang kanyang ama na para bang patay na ako. Hindi kailanman sinabi iyan ni Diana. Siyempre sinabi niya, ngayong gabi lang. Siya ang papa ko. Ang katahimikang sumunod ay mabigat dahil alam ng lahat na iyon ay totoo. Maingat na umubo ang driver. Lolo Rick, aalis na tayo. Gabi na. Tumango ako. Pero bago ako sumakay sa kotse, tiningnan ko sa huling pagkakataon ng anak ko. Diana, sa loob ng 25 taon, ikaw ang pinaka-importanteng bagay sa buhay ko. Binigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Binayaran ko ang pinakamagandang edukasyon mo. Pinrotektahan kita mula sa lahat ng problema. Pero noong ako ang nangailangan ng proteksyon, noong kailangan ko na ipagtanggol mo ako, pinili mong ikahiya ako. Papa, kaya kong magbago. Hindi, anak ko, huli na para magbago. Lumapit sa akin si Joaquin. Rick, sigurado ka ba rito? Mas sigurado kaysa kailanman. At bukas, ano ang mangyayari? Bukas ng 9:00 ng umaga, pupunta kami sa huwes. Sa 10:00 darating ang mover para kunin ang mga gamit ko. Sa 12:00, isasagawa ang warrant of arrest laban kay Alberto Manalo. Namutla ulit si Carlo. Aarestuhin ang papa ko bukas? Aarestuhin ang papa mo bukas. Saan? Sa opisina niya. Sa harap ng lahat ng empleyado niya, tulad ng paghiya niya sa akin noong pinalayas niya ako sa sarili kong kumpanya. Lumapit si Diana sa kotse na nasasakyan ko na. Papa, sisirain nito ang kasal ko. Sirang-sira na ang kasal mo, Diana. Hindi mo lang napagtanto. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ni Carlo na pumili sa pagitan ng pagsuporta sa kanyang papa o paglayo sa iskandalo at may nagsasabi sa akin na pipiliin niya ang papa niya. Tiningnan ko si Carlo na yumuko. Kinumpirma ng kanyang katahimikan ang lahat. Kita mo? Sabi ko sa anak ko. Pumili na siya. Pinaandar ng driver ang makina. Oras na para umalis ako. Papa! Sigaw ni Diana. Kailan ulit kita makikita? Kapag natuto kang gumalang sa akin. At paano ko matututunan iyan? Tulad ng pagkatuto ko na gumalang sa sarili ko, sa mga dagok. Nagsimulang umusad ang kotse. Sa side mirror, nakita ko si Diana na nakatayo sa pasukan ng hotel, umiiyak na parang nawawalang bata.
Si Carlo ay nasa tabi niya pero hindi siya inalo. Kinakalkulanan niya kung paano ililigtas ang kanyang karera sa politika mula sa paparating na eskandalo. Sumakay na si Joaquin sa sarili niyang kotse at hindi na sumunod. Alam niya na gusto kong mag-isa. Habang umaandar ang kotse sa mga kalsada ng Maynila, kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Raquel. Ayos na ang lahat para bukas? Ayos na ang lahat, Lolo Rick. Ang bahay ay perpekto. Kumuha pa ako ng cook tulad ng hiniling ninyo. At ang mga kabayo. Dumating ngayong hapon, 2 inahing kabayo na napakaamo, perpekto para sa mga bata. Ngumiti ako. Si Isabel at Camille ay magiging napakasaya. At ang isa pang bagay na hiniling ko, ayos na rin ba? Ang private detective ay mayroon na ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga bank account ni Carlo Manalo. Magiging interesante kapag nalaman ni Diana kung saan nanggaling ang pera ng kanyang matagumpay na asawa nitong mga nakaraang taon. Itatago ko muna ang impormasyon na iyan para sa ibang pagkakataon dahil kahit naparusahan ko na ang anak ko, hindi pa ako tapos sa kanyang asawa. Si Carlo Manalo ay nabuhay sa ninakaw na pera ng kanyang ama sa loob ng maraming taon at pinahintulutan niya na tratuhin ako na parang basura sa bahay na ako mismo ang nagbayad ng hindi ko alam. Magbabayad din siya. Raquel, bukas, pagkatapos maaresto si Alberto, gusto kong ibigay mo kay Diana ang isang sobre. Anong sobre? Ang naglalaman ng mga bank statement na nagpapatunay na alam ni Carlo kung saan nanggaling ang pera. At boom, dahil nag-iimbestiga ako sa loob ng 2 taon at natuklasan ko na hindi kasing inosente si Carlo tulad ng pagpapanggap niya. Ang gabi ay nagsisimula pa lang, pero para sa pamilya Manalo, lahat ay matatapos na. 8:00 ng umaga kinabukasan, nag-aalmusal ako sa bago kong bahay sa Tagaytay nang tumunog ang telepono. Si Joaquin iyon. Rick, kumusta ang gising mo? Parang bago, kompadre. Ikaw? Gustong-gusto kong mapanood ang show ngayong araw. Anong oras tayo magkikita sa korte? 8:30, aalis na ako papunta doon. Habang nakikipag-usap ako kay Joaquin, tiningnan ko sa bintana ng bago kong kusina ang hardin na ipinagawa ko lalo para kina Isabel at Camille. Ang 2 inahing kabayo ay tahimik na nanginginain sa ilalim ng puno ng jacaranda. Mamahalin ng mga apo ko ang lugar na ito. Rick, sabi ni Joaquin, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sigurado ka ba na gusto mong ituloy ito hanggang sa huli? Mas sigurado kaysa kailanman. Kasi naiisip ko ang mga bata. Joaquin, magiging mas maayos ang mga bata nang walang amang nabubuhay sa ninakaw na pera at walang lolo na isang kriminal. Sa huli, makakabuti ito sa kanila. May punto ka. Magkita tayo sa loob ng 1 oras. Ibinaba ko ang telepono at nagdial ng numero ni Raquel. Sinagot niya sa unang ring. Magandang umaga, Lolo Rick. Magandang umaga. Ayos na ba ang lahat? Ayos na ang lahat. Dumating ang mga federal agent sa opisina ni Alberto Manalo ng 7:00 ng umaga para hanapin siya. Handa na ang warrant of arrest at ang sobre para kay Diana ay padating na. Perpekto. Anong oras ang hula ninyo na aarestuhin siya? Sa pagitan ng 12:00 at 12:30, tulad ng gusto ninyo. Mahalaga na sa oras na iyon. Palaging nag-aalmusal si Alberto Manalo kasama ang kanyang mga pinaka-importanting client tuwing Miyerkules. Gusto kong makita ng lahat ng partner at kakilala niya kung paano siya aarestuhin ng nakaposas. 9:00 ng umaga, nasa federal court na ako. Hinihintay ako ni Attorney Villaflor sa pasukan na may ngiti ng kasiyahan. Rick, magandang umaga. Handa na ba tayo na gumawa ng kasaysayan? Handa. Nireview na ni Judge Martinez ang lahat ng dokumento kagabi. Sabi niya, iyan ang pinakamalinaw na kaso ng fraud na nakita niya sa loob ng maraming taon. Pumasok kami sa korte. Nandyan na si Joaquin, elegante tulad ng dati, nakikipag-usap sa isang matandang lalaki na hindi ko nakilala. Rick! Sigaw niya nang makita ako. Gusto kong ipakilala sa iyo si Attorney Herrera. Siya ay espesyalista sa organized crime. Organized crime? Oo, paliwanag ni Herrera. Kapag may nagnanakaw ng ganoong karaming pera at naglalaban ito sa pamamagitan ng mga ari-arian sa ibang bansa,
automatikong nagiging kaso iyon ng organized crime. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin, si Alberto Manalo ay hindi lang haharap sa kaso ng fraud, kundi pati na rin sa money laundering at organized crime. Pinag-uusapan natin ang 30 taon sa kulungan, minimum 30 taon. 62 taong gulang na si Alberto Manalo. Kung mahatulan siya ng 30 taon, mamamatay siya sa kulungan. At si Carlo, tanong ko, ang son-in-law ko? Oo, may seryosong problema din ang son-in-law ninyo. Binuksan ni Villaflor ang kanyang folder at pinakita sa akin ang mga bagong dokumento. Rick, kagabi, natapos namin na i-analyze ang mga bank account ni Carlo. Hindi lang niya alam kung saan nanggaling ang pera, kundi aktibo siyang lumahok sa money laundering. Paano? Ang kanyang kampanya sa politika ay ganap na pinundohan ng ninakaw na pera. Pero ang pinakagrabe, siya mismo ang pumirma sa ilan sa mga peking dokumento. Sumipol si Joaquin. Kung gayon, makukulong din si Carlo. Pareho sila, ama at anak, magkasama sa kulungan. Sa sandaling iyon, lumabas ang court secretary. Attorney Villaflor, pwede na kayong tanggapin ng huwes. Pumasok kami sa opisina ni Judge Martinez. Siya ay isang lalaki na nasa 50 plus ang edad na may seryosong mukha, ngunit matatalinong mata. Narinig ko na ang tungkol sa kanya. May reputasyon siya na hindi masusuhulan. Magandang umaga, Ginoong Morales. Sabi niya, tumatayo para batiin ako. Nabasa ko ang inyong kaso. Talagang nakakagalit ang ginawa sa inyo. Salamat, Ginoong Huwes. Gusto kong malaman ninyo na gagawin ko ang lahat para makamit ang katarungan. Umupo kami at nagsimulang pirmahan ng huwes ang mga dokumento. Warrant of arrest para kay Alberto Manalo, search warrant para sa kanyang bahay at opisina, preventive embargo ng lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang bahay sa Miami. At si Carlo Manalo? Tanong ni Villaflor. Ang warrant niya ay nandito rin, sabi ng huwes, pumipirma ng isa pang dokumento. Aarestuhin siya ngayong hapon sa opisina niya sa local congress. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Raquel. Tapos na ang paglilipat. Nasa bagong bahay na ang mga gamit ninyo. Nagtanong si Diana kung pwede kayong makipag-usap. Sinagot ko, sabihin mo pagkatapos ng 3:00 ng hapon. Natapos ng huwes na pirmahan ang lahat ng dokumento at ibinigay ang mga ito kay Attorney Herrera. Mga Hinoo, may green light na kayo. Magkaroon nawa ng katarungan. Umalis kami sa korte ng 11:00 ng umaga. Inanyayahan ako ni Joaquin na mag-almusal, ngunit may iba akong plano. Kumpadre, labis akong nagpapasalamat sa lahat ng suporta mo, pero gusto kong mapanood ang pag-aresto kay Alberto. Pupunta ka sa opisina niya? Hindi, pupunta ako sa coffee shop sa tapat, manonood ako. Sasama ako sa iyo. Dumating kami sa opisina ng Manalo and Associates ng 11:30. Ito ay isang modernong gusali sa Ayala Alabang, napaka-elegante. Itinayo ni Alberto ang lahat ng iyon gamit ang pera ko. Umupo kami sa coffee shop sa tapat at umorder ng 2 cappuccino. Mula doon, perpekto naming makikita ang pasukan ng gusali. 12:00 ng eksakto, dumating ang mga van ng Federal Police. 4 na unit, 12 armadong federal agent. Heto na, sabi ko. Ramdam ang kasiyahan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga ahente ay pumasok sa gusali na parang avalanche. Sinusundan ni Joaquin ang lahat gamit ang kanyang cellphone. Rick, lalabas ito sa lahat ng news ngayong gabi. Perpekto. 12:15, nakita namin si Alberto Manalo na lumabas ng gusali. Siya ay nakaposas, kasama ng 4 na federal agent. Ang kanyang mukha ng takot at pagkalito ay eksakto ang inaasahan kong makita sa loob ng 2 taon. Dumating na ang mga mamamahayag, may mga flash sa lahat ng dako, may mga TV camera na nagre-record ng lahat. Ang taong nagnakaw ng P90 milyong piso sa akin ay mayroon na ng kanyang sandali ng kasikatan. Tumunog ang telepono ko. Si Diana yon. Papa, ano Diana? Kakatapos ko lang manood ng balita. Inaresto si Alberto. Oo, alam ko. Papa, umiiyak si Carlo. Sabi niya, darating din sila para sa kanya. Tama si Carlo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Arestuhin din ang asawa ko sa 3:00 ng hapon. Papa, pakiusap, wala siyang ginawa.
Diana, alam ng asawa mo ang lahat. Lumahok siya sa fraud, pumirma ng mga pekeng dokumento, gumamit ng ninakaw na pera para sa kampanya niya. Hindi iyan totoo. Sa loob ng 1 oras, makakatanggap ka ng isang sobre na may lahat ng ebidensya. Pagkatapos, tawagan mo ako at sabihin mo kung naniniwala ka pa rin na inosente ang asawa mo. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Joaquin na katatapos lang mag-record. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang nagising mula sa isang 2 taong bangungot. At ngayon, ano ang mangyayari? Ngayon sisimulan ko na ang bago kong buhay. Sa sandaling iyon, tumunog ulit ang telepono ko. Si Raquel iyon. Lolo Rick, nandito na ang mga bata. Dumating sila kasama ang yaya nila. Sinabi ni Diana sa kanila na pwede silang pumunta para makita ang bagong bahay. Ngumiti ako sa unang pagkakataon buong araw. Perpekto, papunta na ako. Tumayo ako sa mesa at nag-iwan ng isang 500 peso bill. Oras na para umalis ako. Joaquin, salamat sa lahat. Hindi mo ba gusto na manatili para mapanood ang pag-aresto kay Carlo? Hindi, nakita ko na ang sapat na paghihiganti para sa araw na ito. Ngayon, gusto kong makita ang mga apo ko na makilala ang mga kabayo nila. At umalis ako, iniiwan ang 2 taon ng paghuhusga at sinisimula ng unang araw ng natitirang bahagi ng aking buhay. Nang makarating ako sa bahay ko sa Tagaytay, ang una kong narinig ay ang mga hiyaw ng kagalakan nina Isabel at Camille. Sila ay nasa hardin, tumatakbo patungo sa mga inahing kabayo na may purong emosyon na tanging mga bata lang ang mayroon. Lolo, lolo, sigaw ni Isabel ang panganay. Tumatakbo patungo sa akin na may bukas na mga braso. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga kabayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ang pagpuno sa aking dibdib ng kaligayahan na nakalimutan ko na umiiral. Sa loob ng 2 taon, namuhay ako para sa mga sandaling ito. Ang taus-pusong yakap ng mga apo ko, ang kanilang walang kondisyong mga ngiti, ang kanilang purong pagmamahal. Gusto mo ba sila, prinsesa? Mahal na mahal ko sila. Totoo ba na pwede kaming sumakay? Siyempre, para dyan ko sila binili. Si Camille, ang 5 taong gulang na bunso, ay lumapit ng mas maingat. Lolo, totoo ba na nakatira ka na rito? Oo, aking mahal. Ito ang bago kong bahay. Gusto mo ba? Ang kanyang mga mata ay lumiwanag habang tinitingnan niya ang buong hardin, ang swimming pool, ang mga puno ng prutas. Ito ang pinakamagandang bahay sa mundo. Ang yaya, si Aling Carmen, ay lumapit ng may ngiti. Siya ay isang matandang babae na nag-alaga kay Diana noong bata pa siya at ngayon ay nag-aalaga sa mga apo ko. Lolo Rick, labis ang tuwa ng mga bata. Hindi sila tumitigil sa pag-uusap tungkol sa mga kabayo simula nang umalis kami sa syudad. Salamat sa pagdala sa kanila, Carmen. Ayos ka lang ba, Lolo Rick? Masyadong balisa si Diana kaninang umaga. Mas maayos ako kaysa kailanman, Carmen. Pwede bang matulog dito ang mga bata? Siyempre, sinabi ni Diana na pwede silang magpalipas ng buong weekend dito. Hinila ako ni Isabel sa kamay. Lolo, pwede mo bang ipakita sa amin ang bago mong bahay? Siyempre. Ginugol namin ang sumunod na oras sa paglilibot sa buong ari-arian. Ito ay isang 2 palapag na bahay na may 6 na kwarto, isang napakalaking sala na may chimenea, isang kusina na parang sa magazine, at ang pinakamaganda sa lahat, isang hardin na halos 1 ektarya na may mga puno ng prutas, mga bulaklak sa lahat ng kulay, at kahit isang maliit na gulayan. Lolo, sabi ni Camille, bakit ka lumipat ng bahay? Iyon ang tanong na alam kong darating. Umupo ako sa duyan na ipinagawa ko lalo para sa kanila at inilagay sila sa aking kandungan. Mga prinsesa, alam ninyo na minsan nagkakaroon ng problema ang mga matatanda sa isa't isa. Tulad kapag nag-aaway sina mama at papa, sabi ni Isabel. Eksakto. Aba, nagkaroon ng problema ang lolo at ang mama mo at napagdesisyunan ko na mas mabuting tumira na lang ako sa sarili kong bahay. Hindi mo na ba mahal si mami? Tanong ni Camille na may inosenteng mga mata na nagpapabiyak sa puso ko. Palagi kong mamahalin ang mama mo, aking mahal. Pero minsan, kapag may nananakit sa iyo ng husto, kailangan mong lumayo ng kaunti para huminto na sa pananakit.
Sinaktan ka ba ni Mami? Oo, prinsesa, sinaktan niya ako. Tiningnan ako ni Isabel na mas malaki at mas naiintindihan ang mga bagay. Kaya pala umiiyak si Mami kaninang umaga. Malamang, at kaya rin ba umiiyak si Papa? Ang tanong na yon ay nagulat sa akin. Umiiyak ang Papa mo? Oo, nakikipag-usap siya sa telepono at umiiyak. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari at tapos na ako. Tiningnan ko ang relo ko. 2:30 na ng hapon. Sa loob ng kalahating oras, aarestuhin si Carlo. Malamang may nagbalita na sa kanya. Sige mga prinsesa, paano kung kilalanin natin ang mga inahing kabayo? Ang sumunod na 40 minuto ay mahiwaga. Ang makita ang mga apo ko na hinahaplos ang mga kabayo, binibigyan sila ng karot, tumatawa kapag inaamoy sila ng mga kabayo gamit ang kanilang malambot na ilong. Ito ang tunay na mahalaga. Ito ang tunay na pag-ibig. 3:00, tumunog ang telepono ko. Si Raquel yon. Lolo Rick, mission kumpleto. Si Carlo Manalo ay inaresto sa opisina niya sa Congress. Nandyan na sa lahat ng balita. Perpekto. At natanggap ni Diana ang sobre 1 oras na ang nakalipas. Ayon sa kontak namin, hinimatay siya nang makita niya ang mga ebidensya. Alam na niya ngayon na niloko siya ng asawa niya sa loob ng maraming taon. Tumawag na ba siya? Hindi pa, pero hula ko, tatawag siya anumang oras. Na para bang isang propesya, nagsimulang tumunog agad ang telepono ko. Si Diana iyon. Lumayo ako sa mga bata para sumagot. Papa, ano Diana? Kakaaresto lang kay Carlo. Ang boses niya ay basag na basag. Alam ko na. At nabasa ko ang mga dokumento na pinadala mo. At alam ni Carlo ang lahat. Pumirma siya sa mga dokumento. Ginamit niya ang ninakaw na pera para sa kampanya niya. Tama. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Naririnig ko na umiiyak siya. Papa, gumuho ang buhay ko. Pasensya na Diana. Pasensya. Ikaw ang gumawa nito. Hindi anak ko. Hindi ako ang gumawa na nakawan ako ng biyenan mo. Hindi ako ang gumawa na lumahok ang asawa mo sa fraud. Hindi ako ang gumawa na tratuhin mo ako na parang basura sa loob ng 2 taon. Inilahad ko lang ang katotohanan. Pero ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko bubuhayin ang mga bata? Paano ko babayaran ang bahay? Ang mga tanong na iyon ay sumakit sa akin dahil nagpapakita sila na hindi pa rin niya naiintindihan ang pinakaimportanteng bagay. Diana, hindi mo man lang tinanong kung kumusta ako, kung nasasaktan ako sa pagkawala ng anak ko, kung namimiss ko ang pamilya na mayroon tayo noon. Papa, sa loob ng 2 taon, tiniis ko ang mga paghuhusga, umaasa na balang araw ay maaalala mo na mahal mo ako. Hindi iyon nangyari. At ngayon na gumuho ang mundo mo, ang tanging inaalala mo ay ang pera, hindi ba? Mahal kita. Mahal mo ba ako o kailangan mo ng tulong pinansyal ngayong nakakulong ang asawa mo? Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamalinaw na sagot na maaari kong matanggap. Diana, sabi ko sa matatag na boses, ang mga bata ay magiging maayos. Ako ang bahala sa kanilang mga gastusin, edukasyon, lahat ng kailangan nila. Pero sa iyo, hindi ko na gusto na may kinalaman pa. Papa, hindi mo pwedeng gawin iyon. Bakit hindi? Dahil pamilya tayo. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na hindi na ako nababagay dito. Galit lang ako. Hindi ko iyon sinadya. Siyempre, sinadya mo. Sinabi mo iyon sa harap ng lahat ng importante mong tao para maging maganda ang tingin nila sa iyo. Ginamit mo ako bilang halimbawa ng ayaw mo sa bago mong buhay. Lumapit si Isabel na tumatakbo. Lolo, pwede ba kaming mag-apoy ngayong gabi at mag-ihaw ng marshmallow? Ngumiti ako sa kanya, tinatakpan ang telepono gamit ang kamay ko. Siyempre, prinsesa, pumunta ka at sabihan mo si Carmen na bumili ng marshmallow sa bayan. Papa, sino ang kausap mo? Tanong ni Diana sa kabilang linya. Si Isabel, nandito sila sa bahay ko. Nasa iyo ang mga bata. Oo, magpapalipas sila ng weekend dito at sa lahat ng weekend na gusto nila. Papa, kailangan ko silang makita. Maraming nangyari ngayon at ang mga bata ay maayos na maayos dito. Masaya sila, ligtas sila at kasama sila ng isang taong nagmamahal sa kanila
nang walang kondisyon. Mahal ko rin sila. Alam ko, Diana. Pero ang pag-ibig ay hindi lang isang pakiramdam. Ito rin ay mga aksyon, respeto, proteksyon. At hindi mo pinrotektahan ang mga anak mo mula sa isang kriminal na ama. Hindi ko alam na kriminal si Carlo. Dahil hindi mo ginustong malaman, tulad ng hindi mo ginustong malaman kung sino talaga ang papa mo. Dumating si Camille na tumatakbo na may paru-paro sa kanyang mga kamay. Lolo, tingnan mo kung gaano kaganda. Napakaganda aking mahal pero pakawalan mo para makalipad. Narinig ni Diana ang lahat ng palitan. Papa, pakiusap, hayaan mo akong pumunta para makita ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala nang kailangang ipaliwanag, Diana. Sa loob ng 2 taon, nagkaroon ka ng pagkakataon na tratuhin ako ng maayos. Natanungin ako kung kumusta ako. Naisama ako sa buhay mo. Pinili mo na ipahiya ako sa halip. Kaya kong magbago. Huli na para magbago. Hindi mo ako kailanman patatawarin. Ang tanong na iyon ay nagpabiyak sa puso ko. Tiningnan ko ang mga apo ko na naglalaro sa hardin. Napakasaya at inosente. Inisip ko ang lahat ng sakit sa loob ng 2 taon, ngunit pati na rin ang lahat ng magagandang taon na mayroon kami noon. Diana, sabi ko sa wakas, ang tawad ay hindi hinihingi. Kinikita iyan sa pamamagitan ng mga aksyon, sa oras, sa totoong pagbabago, hindi sa luha at desperadong pangako. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan mong matuto na maging ang babae na inakala kong ikaw noong bata ka pa. Kailangan mong tandaan ang mga halaga na itinuro sa iyo ng mama mo at ako. Kailangan mong hanapin ang Diana na ipinagmamalaki ang kanyang pamilya, hindi ang nahihiya rito. At kung gagawin ko iyan, kung talagang magbabago ako, kung talagang magbabago ka, siguro balang araw, pwede tayong maging pamilya ulit. Pero kailangan na dumaan ang mahabang panahon at kailangan mong patunayan iyon sa akin sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Gaano katagal? Hanggat kailangan. Sumigaw si Isabel mula sa hardin. Lolo, oras na para sumakay sa kabayo. Pupunta na ako, prinsesa. Sigaw ko pabalik. Diana, kailangan ko ng ibaba. Papa, mahal kita. Alam ko, anak ko. Ang problema ay hindi mo alam kung paano mo ipakita sa akin iyon noong pinakakailangan ko. At ibinaba ko ang telepono. Oras na para turuan ang mga apo ko na sumakay sa kabayo at simulan talaga ang bago kong buhay. Langs na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa Shangri-La Hotel, nakaupo ako sa teres ng bahay ko. Pinapanood sina Isabel at Camille na nakasakay sa kanilang mga inahing kabayo sa hardin. Linggo ng umaga at ang araw sa Tagaytay ay dahan-dahang pumapasok sa mga puno ng jacaranda. Lolo, tingnan mo, sigaw ni Camille mula sa kanyang kabayo. Kaya ko nang maggalop ng mag-isa. Napakagaling, prinsesa, pero dahan-dahan lang baka mahulog ka. Sa 6 na buwan na ito, maraming bagay ang nagbago. Si Alberto Manalo ay nahatulan ng 32 taon sa kulungan dahil sa fraud, money laundering at organized crime. Si Carlo ay nakatanggap ng 25 taon bilang kasabwat. Pareho silang nasa New Bilibid Prison, nagkasama sa cell bilang isang irony ng kapalaran. Bawi na ang lahat ng pera ko, kasama pa ang interest at penalty na itinakda ng huwes. Sa kabuuan, umabot ito sa halos 140 milyong piso. Nabibili ko ang bahay na ito na sigurado ko ang kinabukasan ng edukasyon ng mga apo ko at may natira pa akong sapat para mamuhay na parang hari sa nalalabi kong buhay. Pero ang pinakaimportante ay hindi ang pera. Ito ang kapayapaan na nakita ko. Lumapit si Aling Carmen sa teras na may dalang tray ng kape at bagong lutong pandesal. Lolo Rick, nag-almusal na po ba kayo? Hindi pa, Carmen. Salamat sa pag-iisip sa akin. Gusto ng mga bata na malaman kung pwede nilang imbitahin ang mga cousin nila sa birthday party ni Isabel sa susunod na linggo. Siyempre, para sa kanila rin ang bahay na ito. Nag-alinlangan si Carmen sandali bago magsalita. Lolo Rick, pwede ba akong magtanong sa inyo? Siyempre. Kumusta po ang pakiramdam ninyo pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ito ay tanong na tinatanong ko sa sarili ko tuwing umaga. Pakiramdam ko ay malaya, Carmen. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Pakiramdam ko ay malaya. Hindi ba ninyo namimiss si Diana? Namimiss ko ang batang Diana pero ang babaeng naging siya, hindi. Totoo yun. Sa loob ng 6 na buwan, sinubukan akong kontakin ni Diana ng 12 ng beses. Mga tawag, mensahe, sulat. Sinubukan pa niya na pumunta sa bahay, ngunit hindi ako pumayag. Napakalinaw ko. Kung gusto niya na bumalik sa buhay ko, kailangan niyang patunayan sa pamamagitan ng mga aksyon na nagbago na siya ng totoo. At kung magbabago siya ng totoo, tanong ni Carmen. Kung magbabago siya ng totoo, laging may pagkakataon. Pero sa ngayon, ang lahat ng ginawa niya ay humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga salita, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Bumaba si Isabel mula sa kanyang kabayo at tumakbo patungo sa akin. Lolo, pwede ba tayong pumunta sa bayan para bumili ng ice cream pagkatapos ng tanghalian? Siyempre, prinsesa. At pwede ba nating tawagan si Mami para sumama sa atin? Madalas nilang tinatanong ang tanong na yon at bawat beses, medyo hindi na masakit pero mahirap pa rin. Anak ko, naipaliwanag ko na sa iyo na may problema kaming mga matatanda na kailangan naming ayusin. Pero mahal mo siya. Mahal na mahal ko siya. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan na kailangan mong payagan na saktan ka niya. Tiningnan ako ni Isabel na may matatalinong mata na minsan ay mayroon ang mga bata. Tulad kapag sinasaktan ako ni Camille at hindi ako nakikipaglaro sa kanya hanggat hindi siya humihingi ng tawad ng totoo. Eksakto, tulad niyan. At hindi pa humihingi ng tawad ng totoo si Mami? Hindi, prinsesa. Sa mga salita lang, hindi sa mga aksyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell ng pintuan. Pumunta si Carmen para tingnan kung sino iyon at bumalik na may mukha ng pagtataka. Lolo Rick, si Diana, sabi niya, kailangan niya kayong makausap ng apurahan. Ang una kong reaksyon ay sabihan siyang umalis na, tulad ng ginawa ko sa ibang pagkakataon. Ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Carmen ang nagpalingat sa akin. Kumusta ang hitsura niya? Mukha siyang iba, sobrang iba. Narinig ng mga bata ang lahat. Nandito si Mami, sigaw ni Camille, tumatakbo patungo sa pintuan. Teka, sigaw ko. Hayaan mo akong mag-usap muna sa kanya. Naglakad ako patungo sa pasukan ng bahay na may halo-halong kuryosidad at pag-aalinlangan. At nang makita ko si Diana, naintindihan ko kung bakit sinabi ni Carmen na mukha siyang iba. Napakapayat ng anak ko. May malalalim siyang eye bags at iba ng tuluyan ng kanyang damit. Walang designer clothes o mamahaling alahas, tanging simpleng jeans, isang puting blusa at komportabling sapatos. Mukha siyang Diana 20 taon na ang nakalipas. Hello, Papa, sabi niya sa mahinahong boses. Pwede ba tayong mag-usap ng 5 minuto? Para saan? Para ibigay ito sa iyo. Inabot niya sa akin ang isang makapal na sobre. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang cheque na ₱250,000. Ano ito? Ito ang pera na ginastos namin ni Carlo sa loob ng 5 taon. Ang perang sayo. Nag-ipon ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Nagtatrabaho? Saan ka nagtatrabaho? Bilang doktor sa isang pampublikong ospital. Double shift, night duty, weekend. Lahat ng pwede kong kunin. Nanahimik ako nagpoproseso ng impormasyon. Si Diana ay nagtrabaho bilang doktor sa isang pampublikong ospital sa loob ng 6 na buwan para makapag-ipon ng ₱4 milyong. At ang bahay sa Ayala, Alabang, ibinenta ko. Ginamit ko ang pera na iyon para bayaran ang abogado ni Carlo kahit na hindi iyon nagtagumpay. At ang natira ay nasa cheque na iyon. Saan ka nakatira ngayon? Sa isang maliit na apartment, malapit sa ospital. May kwarto ang mga bata doon, kahit na mas gusto nilang manatili rito sa iyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakita ko ang isang bagay sa mata ng anak ko na matagal ko nang hinihintay, tunay na kapakumbabaan. Bakit mo ito ginawa, Diana? Dahil sa wakas, naintindihan ko ang sinabi mo sa akin, na ang tawad ay kinikita sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa pamamagitan ng mga salita. Lumitaw ang mga bata sa likod ko at tumakbo patungo sa kanilang mama. Ang mga yakap ay mahaba at puno,
ng luha ng kagalakan. Mami, sabi ni Isabel, sabi ni Lolo, may problema kayong mga matatanda. Oo, aking mahal, pero sinusubukan kong ayusin iyon. Tulad kapag humihingi ako ng tawad kay Camille sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lang sa pamamagitan ng mga salita. Tiningnan ako ni Diana nang nagulat. Iyan ang itinuturo mo sa kanila? Itinuturo ko ang hindi ninyo itinuro ng mama mo, na ang mga salita na walang aksyon ay walang halaga. Dahan-dahang tumango ang anak ko. Tama ka, at kaya ako nandito. Hindi para humingi ng tawad ulit, kundi para ipakita sa iyo na nagbago na ako ng totoo. Paano? Sa pamamagitan ng paghinto na maging ang mababaw na babae na naging ako. Ibinenta ko ang lahat ng maibebenta. Iniwan ko ang lahat ng peking kaibigan na iyon na mas mahalaga sa akin kaysa sa pamilya ko. Nagsimula akong magtrabaho bilang doktor na itinuro mo sa akin na maging hindi bilang trophy wife ni Carlo. Naglakad kami patungo sa terrace, sinundan ng mga bata. Umupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Pinapanood sina Isabel at Camille na tumatakbo sa hardin. Diana, sabi ko sa wakas, bakit ang tagal mong napagtanto ang lahat ng ito? Dahil nawala ako sa isang mundo na hindi sa akin. Isang mundo kung saan mas mahalaga ang iniisip ng iba kaysa sa nararamdaman ng pamilya ko. Nahihiya ako sa aking mababang pinagmulan. Nahihiya ako na hindi politiko o sikat na negosyante ang papa ko. Nahihiya ka sa akin. Nahihiya ako sa sarili ko pero hindi ko alam. Akala ko nahihiya ako sa iyo pero ang totoo, nahihiya ako sa mababaw na babae na naging ako. At ngayon, ipinagmamalaki ko na maging anak ni Ricardo Morales ng isang lalaking nagtayo ng imperyo sa pamamagitan ng tapat na trabaho. Ng isang lalaking nagprotekta sa mga pangulo at importanteng negosyante, ng isang lalaking nag-alay ng lahat para bigyan ng pinakamagandang edukasyon ang kanyang anak, kahit na ang anak na iyon ay tinatrato siya na parang basura. Tumagos ang mga salita sa puso ko pero nanatili akong nakabantay. Nakarinig na ako ng mga pangako noon. Diana, napakaganda ng sinasabi mo sa akin pero kailangan kong makakita ng higit pa sa mga salita. Alam ko, at hindi ako umaasa na patatawarin mo ako ngayon o bukas o sa susunod na buwan. Umaasa lang ako na bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na nagbago na ako ng totoo. Ano ang iminumungkahi mo? Nahayaan mo akong bumisita sa mga bata minsan sa isang linggo, nang walang pamimilit, nang walang hinihingi sa iyo, para lang makasama sila at para makita mo na, sa paglipas ng panahon, iba na ang babae na ako ngayon, kaysa sa kung sino ako 6 na buwan na ang nakalipas. Tiningnan ko ang mga apo ko na lumapit at nakikinig ng may atensyon. Ano sa tingin ninyo? Tanong ko sa kanila. Gusto ba ninyo na bumisita ang mama ninyo minsan sa isang linggo? Oo, sigaw nilang dalawa ng sabay. Pero, sabi ko habang itinaas ang isang daliri, kung magiging masama ulit ang ugali ng mama ninyo sa akin, kailangan ninyong sabihin sa akin. Ayos ba? Ayos, sagot ni Isabel. Napakaseryoso. Tumayo ako at tumingin kay Diana ng diretso sa mata. Mayroon kang isang pagkakataon, isa lang. Kung sasayangin mo yan, wala na. Naiintindihan ko, Papa. At isa pa, ang pera na dinala mo sa akin, itatago ko, hindi dahil kailangan ko, kundi dahil kinakatawan nito na handa kang magsakripisyo para magbayad. Siyempre, napakagaling. Pwede ka nang manatili para sa tanghalian sa amin ngayon. Gusto ng mga bata na pumunta sa bayan para sa ice cream pagkatapos. Nagsimulang umiyak si Diana, pero iba ang mga luha na ito. Luha ng ginhawa, ng pag-asa, ng pasasalamat. Salamat, Papa. Huwag kang magpasalamat sa akin. Nagsisimula pa lang ito. At habang pinapanood ko ang 3 pinakaimportanteng babae sa buhay ko na nagyakapan sa hardin ng bago kong bahay, inisip ko ang lahat ng nangyari. Ang paghuhusga, ang paghihiganti, ang katarungan, at ngayon, siguro ang pagtubos. Natutunan ko na ang respeto ay hindi ipinamamalimos, ito ay kinikita. Na ang dignidad ay hindi negotiable. At na minsan, para turuan ang isang tao na pahalagahan ka, kailangan mong maging handa na mawala pansamantala sa buhay nila. Pero may natutunan din akong mas importante, na ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan na bumalik sa bahay
at na hinding-hindi pa huli para sa isang bagong umaga, basta't darating ka na may dalang mga aksyon, hindi lang mga salita. Nandyan kami sa terrace ko sa Tagaytay, nagsisimula ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan si Ricardo Morales ay hindi na ang matandang inihusga, kundi ang lalaking nakabawi ng kanyang dignidad at siguro ay malapit na ring mabawi ang kanyang anak. Pero sa terms ko na, tulad ng dapat na nangyari mula sa simula.